Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Maraming dahilan kung bakit nauuwi ang isang relasyon sa isang love triangle. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang unti-unting pagkawala ng emosyonal na koneksyon at pagnanasa. Kapag nagsisimulang mawala ang damdamin, may mga taong naghahanap ng panibagong spark sa iba. Kadalasan ang isa sa mga sangkot ay walang kaalam-alam sa tunay na nangyayari. Ang ganitong mga sitwasyon ay karaniwang lumilitaw sa gitna ng personal na krisis o bilang ganti. Ano man ang dahilan, ang ganitong klaseng dinamika ay nagdudulot ng matinding emosyonal na stress at panganib ay nasabay na mawala ang dalawang relasyon. Ang kwento ni Meredith Sullivan ay yumanig sa buong bansa at naging isa sa mga pinakapinag-usapang kaso noong 2018. Si Meredith Sullivan, na kalaunan ay nakilala sa pangalang Meredith Chapman, ay ipinanganak noong January 17, 1985 sa Newark, Delaware. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid, nina Andrew at Faye Sullivan. Lumaki si Meredith na napapalibutan ng pagmamahal at malasakit mula sa kanyang kuya na si Thomas at ate na si Jessica, na parehong labis ang pagkagiliw sa kanya at gustong-gusto siyang makasama. Maginhawa ang buhay ng pamilya Sullivan at sinikuro ng kanilang mga magulang na makatanggap sila ng dekalidad na edukasyon habang hinahayaan silang tuklasin at linangin ang kanilang mga talento. Ngunit sa kabila ng panlabas na kaayusan ng pamilya, may nangyaring pagbabago sa buhay ni Meredith noong siya nasa gitna pa lamang ng kanyang pag-aaral. Nagpasya ang kanyang mga magulang na tapusin ang kanilang pagsasama. Ang paghihiwalay ay naging maayos. Walang malaking pagtatalo o kasong legal. Nananatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, sina Andrew at Faye kahit hiwalay na sila. Para kay Meredith, ang diborsyo ng kanyang mga magulang ay isang emosyonal na dagok. Hindi na naramdamang siya'y napabayaan o hindi minahal. Si Meredith ay likas na mabait, palabiro at madaling pakisamahan. Ang kanyang masayahing personalidad at kakayahang makipagay ay agad siyang naging popular sa kanyang mga kaklase. Mahusay rin siya sa pag-aaral. Natural sa kanya ang pagiging matalino, mabilis matuto at palaging bukas sa bagong kaalaman. Maliban sa academics, may interest din siya sa sining, lalo na sa pagpipinta. Tibo rin siya sa sports, tulad ng rhythmic gymnastics at ballroom dancing. Pagsapit ng high school, naging focus niya ang cheerleading at naging team captain pa siya kahit bata pa lamang. Palagi siyang nagsusumikap para maabot ang kanyang mga pangarap. Pero nananatiling patas at may respeto sa iba. Hindi siya nanloko o dumaan sa madayaang paraan. Kaya naman hinangaan siya ng kanyang mga guro at kaklase. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa University of Delaware kung saan kumuha siya ng kursong corporate communication at social science. Mabilis siyang naka-adjust sa buhay kolehiyo at agad na namayagpag sa academics. Dahil dito nakatanggap siya ng scholarship based sa kanyang performance. Nananatili pa rin siyang aktibo sa cheerleading at minsan ay nagbibigay pa nga ng mga presentasyon tungkol dito. Maliban pa riyan, naglalaro rin siya ng tennis, sumasayaw at umaarte sa mga theater production ng universidad. Sa kanyang junior year, nagkaroon siya ng internship sa isang radio station sa Philadelphia. Doon siya na-assign sa bagong larangan, ang social media management para sa istasyon. Naging swak ito sa napili niyang karera at lalo niyang minahal ang mundo ng komunikasyon. Kalaunan, naging miyembro siya ng isang prestigyosong student organization kung saan naging prominenteng leader siya. Unti-unti niyang binubuo ang koneksyon para sa kanyang hinaharap na karera. Para sa kanyang senior project, pinili niyang gawin ang The Journey of Joe Biden, isang dokumentaryong pelikula na umani ng atensyon at pagkilala. Nominado ito sa isang Regional Emmy Award at naging daan para makapasok siya sa mundo ng media at communications. Noong 2007, nagtapos siya sa kolehiyo at nagsimulang magtrabaho bilang public relations assistant ni Congressman Michael Cassell. Determinado siyang makapasok sa politika, kaya sumali siya sa kampanya ng dating finance executive na si Chip Flowers. Ang kanyang ambisyon at sipag ang nagtulak sa kanyang tagumpay. Sanay siya sa mabilisang trabaho at palaging naghahanap ng panibagong kaalaman.
Habang nasa kolehiyo pa, nakilala ni Meredith ang isang binatang nagngangalang Luke Chapman. Mas matanda ito ng kaunti sa kanya at alumni rin ng University of Delaware. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob at naging magkasintahan. Pareho silang matalino, ambisyoso at lubos na motivated. Katulad ni Meredith, pinili rin ni Luke ang landas ng paglilingkod bayan. Kalaunan, naging miyembro siya ng New York City Council. Sa loob ng ilang taon, nagtugma ang kanilang mga profesional na landas at sabay silang umangat sa kani-kanilang larangan. Maganda ang kinikita ng mag-asawa, kaya't di nagtagal matapos silang ikasal, bumili sila ng isang malawak at magarang bahay sa isang tahimik at eksklusibong komunidad sa Fairfield Crest. Nagpasya muna silang ipagpaliban ang pagkakaroon ng anak upang ituon ang buong atensyon sa kani-kanilang karera sa larangan ng politika. Nag-alaga sila ng isang golden retriever, pinangalanan nitong Indy at inarugan na parang sariling anak. Pagkalipas ng ilang taon, gumawa ng malaking hakbang si Meredith sa kanyang karera. Tinalikuran niya ang politika at pumasok sa mundo ng edukasyon. Nakamit niya ang master's degree sa education at muling bumalik sa kanyang alma mater, ang University of Delaware, kung saan nagturo siya ng mga kurso sa public relations at digital marketing. Bumuo siya ng mga estratehiya para sa social media engagement at nagsagawa ng pananaliksik tungkol sa patuloy na pagbabago ng komunikasyon. Kasabay nito, naging aktibo rin siya sa ilang komite ng universidad. Noong 2013, naging Director of Marketing si Meredith habang patuloy na nagtuturo at gumagawa ng mga academic publications. Pinupuri siya ng mga estudyante at kasamahan sa trabaho dahil sa kanyang talino, profesionalismo at walang kapantay na dedikasyon. Patuloy rin ang pag-angat ng karera ni Luke. Mahaba ang oras ng kanyang trabaho at sineseryoso niya ang bawat tungkulin. Habang lumilipas ang panahon, parehong naging abala sina Meredith at Luke sa kani-kanilang mga layunin. Bihira na silang magkita sa iisang oras sa bahay at unti-unti nagsimulang lumayo ang loob nila sa isa't isa. Sa kabila ng magandang itsura ng relasyon nila sa paningin ng iba, nawala na ang dating init. Hindi na nila pinag-uusapan ang pagkakaroon ng anak. At ang kasal ay tila naging isa na lamang formalidad, hindi na isang tunay na pagsasama. Gayunpaman, wala na isa sa kanila ang nagmamadaling tapusin ng relasyon. Para bang ayos na rin sa kanila ang kanilang kasalukuyang setup. Magkasama sila sa iisang bubong. Pero parang magkatrabahong magkasama sa bahay, hindi mag-asawa. Kanya-kanya ng gastos, kanya-kanya ng routine. Walang away, walang sigawan. At sa mga pampublikong okasyon, palagi silang magkasama, nakangiti at tila masaya. Wala ni isa sa kanilang mga kaibigan o kasamahan ang may ideya sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Pagsapit ng 2016, nagpasya si Meredith na muling bumalik sa politika. Ngayong pagkakataon, hindi na bilang assistant to staff, kundi bilang mismong kandidato. Ambisyosa at matatag ang loob, inilunsad niya ang kanyang kampanya upang kalabanin ang incumbent na senador ng Delaware's 8th District na si Dave Sacola. Lumakas ang suporta sa kanyang kampanya at malaki ang tsansa niyang manalo. Ngunit sa huli natalo siya sa manipis na lamang na margin, mas mababa pa sa 5%. Pagkatapos ng halalan, bumalik si Meredith sa edukasyon at ipinagpatuloy ang pagbuo ng kanyang akademikong karera. Noong 2017, nagdesisyon siyang kumuha ng isang assistant, isang creative director na tutok sa marketing. Siya mismo ang nag-post ng job opening online. Hindi nagtagal, bumaha ng mga aplikasyon. Isa-isang kinapanayam ni Meredith ang mga aplikante. Pero may isang umangat sa lahat. Isang 49 years old na lalaki, si Mark Gerardo. Kumpleto ang kanyang kwalifikasyon, may karanasan, matibay ang credentials, kumpleto ang kanyang kwalifikasyon, at akma ang kakayahan sa trabahong kailangan. Sa interview pa lang, nagpakita na siya ng matinding impresyon at pumayag agad na magsimulang magtrabaho. Noon, nakatira pa si Mark sa North Carolina, pero handa siyang lumipat para sa bagong oportunidad. Kasal siya sa isang babaeng nagngangalang Gina Gerardo sa loob ng halos 25 years. Naiwan muna si Gina para asikasuhin ang pagbebenta ng kanilang bahay at ang iba pang obligasyon bago sumunod kay Mark. Matalino, edukado at mahusay si Mark sa marketing.
Sa simula pa lang nalampasan na niya ang inaasahan. Agad silang nakabuo ni Meredith ng maayos na ugnayan bilang magkatrabaho. Parang may natural na koneksyon sa pagitan nila. 16 na taon ang tanda ni Mark kay Meredith. Noong mga panahon na yon, pareho pa silang legal na kasal pero hindi yon naging hadlang. Si Meredith ay matagal ng emosyonal na malayo sa asawang halos isang dekada na niyang kasama. Pareho silang nilamon ng kani-kanilang mga karera. Mas komplikado ang sitwasyon ni Mark dahil halos 25 taon na siyang kasal at sa lahat ng taon na yon, nanatili siyang tapat sa kanyang asawa. Bilang magkaopisina, unti-unti silang naging malapit sa isa't isa na halos hindi na nila namamalayan. Maayos ang kanilang working dynamic. Magkasundo sila, parehong nakikiramdam. Si Mark ay maaasahan, mahusay at epektibo. Para kay Meredith, si Mark ay naging higit pa sa isang pinagkakatiwalaang katrabaho. Pakiramdam niya, kay Mark siya pwedeng maglabas ng saloobin, hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati sa personal niyang iniisip at nararamdaman. Malaking bagay ito para sa kanya. Sa walang patid na habol sa tagumpay, halos wala na siyang oras para sa mga kaibigan, pamilya o kahit simpleng makahulugang pag-uusap. Maging ang sarili niyang asawa ay tila naging isang estranghero, hindi na tunay na katuwang. Pero si Mark, naramdaman niyang ligtas siya, kalmado, naiintindihan. Di nagtagal, binitiwan na niya ang pagpigil sa sarili at inimbitahan si Mark na magkasama silang lumabas sa trabaho. 2 linggo pa lang ang nakalilipas mula nang lumipat si Mark sa Newark nang imungkahin ni Meredith na mag-relax sila sa isang local bar. Gusto niyang makausap ito sa mas pribado at casual na setting. Sa gabi na yon, nagsimulang magbukas si Mark at sa unang pagkakataon, isinalaysay niya ang sarili niyang kwento. Si Mark Gerardo ay pinanganakan noong 1968, ang panganay na anak ni Leonardo at Esther Gerardo. Mahigpit at relihiyoso ang kanyang mga magulang at pinalaki silang magkakapatid na may matibay na disiplina at pagsunod sa utos. Mula pagkabata natutunan ni Mark ang kahalagahan ng sipag at naging mahusay siya sa pag-aaral. 18 pa lang si Mark nang unang makilala si Jenna Cox, ang magiging asawa niya. Si Jenna, 16 noon, ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang fast food restaurant. Madalas na dumaan si Mark roon, palihim na humahanga sa babaeng nasa likod ng counter, pero hindi niya nagawang ipakita ang nararamdaman niya. Kalaunan, lumipat si Jenna at ang kanyang pamilya sa Karatig Bayan at nawala ang kanilang koneksyon sa isa't isa. Noong 1990, muli silang nag-cross ng landas. Ngayon naman ay sa isang shopping center kung saan si Jenna ay nagtatrabaho bilang sales associate. Tuwa ang naramdaman ni Mark nang muli niya itong makita, pero nanatili pa rin siyang tahimik at mailap. Napansin ito ni Jenna, kaya siya na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Nag-umpisa silang mag-date at naging seryoso ang kanilang relasyon. Noong 1992, inalok ni Mark si Jenna ng kasal. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Jenna ang alok at wala pang 1 taon ikinasal sila. Nanirahan ng bagong kasal sa Indianapolis, Indiana, kung saan bumili sila ng bahay. Noon nakapagtapos na si Mark ng kursong graphic design at agad na nakahanap ng trabahong may mataas na sahod. Si Jenna naman ay naging real estate agent at maganda ang naging buhay nila. Wala silang naging anak, ngunit sa halos 2 dekada nilang pagsasama, nag-ampon sila ng 3 aso na itinuring nilang tunay na bahagi ng pamilya. Para sa mga kaibigan, kapitbahay at mga kaanak, sina Mark at Jenna ay perpektong mag-asawa. Punong-puno ng pagmamahalan at kasiyahan, walang ingay, walang away. Tahimik ang kanilang tahanan at maayos ang kanilang pamumuhay. Matatag, matalino at independyente ang dalawa. Parehong may sariling kita at direksyon sa buhay. Pero pagsapit ng kalagitnaan ng 2000 hanggang early 2010s, unti-unting dumaan sa pagsubok ang relasyon nila. Sa maikling panahon, nawala sa kanya ang parehong magulang. Si Jenna naman, na nagsimula ng sariling negosyo, ay humarap sa matinding pagkalugi. Dahil sa pinagsama-samang emosyonal at pinansyal na problema, nagpasya silang magbago ng takbo ng buhay. Ibinenta nila ang bahay at lumipat sa isang tahimik na bayan sa Greenville, South Carolina. Mabilis na nakahanap si Mark ng trabaho sa larangan ng marketing.
Habang si Jenna naman ay nagpahinga muna mula sa trabaho at nag-focus sa tahanan. Sa panahon na yon, madalas silang mag-travel at mas naging malapit silang muli sa isa't isa. Unti-unting bumalik ang dating apoy sa kanilang relasyon. Sa loob ng 1.5 taon, para silang muling nag-honeymoon. Noong 2017, nagsimula nang maghanap si Mark ng bagong trabaho, yung mas fulfilling at may mas magandang kita. Doon niya nakita ang job posting ni Marites. Nag-apply siya at isa sa mga kondisyon ay ang paglipat sa ibang estado. Hindi sila natakot sa ideya. Nauna si Mark dahil kailangang magsimula agad. Si Jenna ay naiwan muna upang tapusin ang pagbebenta ng bahay at iba pang lokal na obligasyon. Plano niyang sumunod sa Newark makalipas ang 1 buwan. Sa gabi na yon, habang isinasalaysay ni Mark ang kanyang kwento, tahimik na nakinig si Marites. At pagkatapos, siya naman ang nagbukas. Isinalaysay niya ang kanyang mga tagumpay sa karera at ang tahimik ngunit dahan-dahang pagguho ng kanyang kasal. Habang lumalalim ang pag-uusap, nakaramdam sila ng mas malalim na koneksyon. Parang matagal na silang magkakilala. May tiwala, may pagkaintindihan. Nagtagal sila sa bar hanggang hating gabi at pagkatapos ay nagtungo sa apartment ni Mark. Doon nila ginugol ang gabi magkasama. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin ang relasyon ni Marites at Mark kahit nang lumipat na si Jenna sa Newark. Mula pa lang sa umpisa, naramdaman na ni Jenna na may mali. Pakiramdam niya, may ibang babae nang nakapasok sa kanilang bagong buhay. Ngunit hindi niya agad hinarap si Mark. Sa halip, nagdesisyon siyang mangalap muna ng ebidensya upang patunayan ang kanyang hinala. Palagi nang ginagabi si Mark sa trabaho. Sa bahay, unti-unti siyang naging mailap. Kapag tinatanong, idinadahilan niya ang pagod at dami ng ginagawa. Halos tuluyan nang nawala ang pasikal at lapit sa pagitan nila. Ilang buwan nang lumipas bago tuluyang harapin ni Jenna ang tanong, "May iba ka na ba?" Mariing itinanggi ni Mark ang lahat. Sa isang punto, sinubukan niyang tapusin ang ugnayan kay Marites, pero masyadong malakas ang koneksyon nila. Kaya matapos ang maikling pagkalas, muli silang nagkita ng palihim. Si Marites naman, tuluyan nang nagpasya. Kinausap niya ang asawang si Luke at nagkasundo silang maghiwalay sa maayos at tahimik na paraan. February 14, 2018, araw ng mga puso. Humarap si Jenna kay Mark. Sinabi niyang alam na niya ang tungkol sa relasyon nito sa kanyang boss. Lumabas na kumuha pala siya ng isang private investigator. Sinundan si Mark, kinuhanan ng litrato at inimbestigahan ang mga lugar na palagian nilang pinupuntahan ni Marites. Wala nang matatakbuhan si Mark, nahuli na siya. Nagpaliwanag siya at nangakong iiwan si Marites upang maisalba pa ang kanilang pagsasama. Ngunit panandalian lang ang pangako na yon. Nagpatuloy pa rin ang relasyon nila. Ngayon, mas maingat na. Hindi naniwala si Jenna. Ipinagpatuloy niya ang pagbabantay. Naglagay siya ng GPS tracker sa kotse ni Mark at nag-install ng monitoring software sa cellphone at computer nito. Lalong tumindi ang tensyon nang matuklasan ni Mark ang tracking device sa kanyang sasakyan. Alam niya na hindi na niya pwedeng ipagpaliban ang desisyon. Sinabi niya kay Jenna ang totoo. "Iniibig ko si Marites. Gusto ko na siyang makasama. Gusto ko nang makasama siya. Magpa-file ako ng diborsyo." Para kay Jenna na 47 na noon, isang matinding dagok ang lahat ng ito. 25 taon silang mag-asawa. At ngayon, iiwan siya ng kanyang asawa para sa isang mas batang babae na boss pa nito. Dagdag pa rito, hindi pa siya nakakahanap ng trabaho sa bagong syudad na nilipatan nila. Nawalan siya ng pinansyal na seguridad, emosyonal na suporta at direksyon sa buhay. Parang gumuho ang buong mundo niya at unti-unti napupuno siya ng puot at pagkawasak. Pagsapit ng March 2018, na-finalize na ni Marites ang kanyang diborsyo kay Luke. Malaya na siya at inaasahang susunod na si Mark. Pero mas komplikado ang kalagayan ni Mark dahil bago siya makapag-file ng diborsyo sa bagong estado kung saan sila lumipat, kailangan muna niyang tumira roon ng itinagdang bilang ng araw ayon sa batas. Habang hinihintay ang tamang panahon, lumipat si Mark mula sa bahay nila ni Jenna at tumira sa apartment ni Marites. Sa parehong panahon, nagbitsyo si Marites sa kanyang posisyon sa University of Delaware. May bago na siyang haharapin, isang mas mataas na tungkulin bilang Vice President
at Chief na Marketing Officer ng Villanova University, isa sa mga prehisteryosong pamantasan sa Pennsylvania. Bukod pa rito, inalok rin siya ng leadership role sa Ruffalo Noel Levitt sa isang malaking consulting firm para sa mga estratehiyang pang-edukasyon. April 5, 2018, lumipat si Meredith sa bago niyang tahanan sa 33 Township, Pennsylvania. Unti-unti na siyang nag-aayos at nagsisimulang muli. Makalipas ang isang linggo, sumunod na rin si Mark. Iniwan na rin niya ang kanyang dating trabaho at lumipat sa Villanova University kung saan naging personal assistant siya ni Meredith. Parang bagong simula, isang panibagong kabanata, punong-puno ng pag-asa. Kaunti na lang at magiging opisyal na ang lahat, pero hindi nila alam may nagbabantang panganib na pala. Si Jenna na punong-puno ng sakit at pagkakanulo, tahimik nang nagbuo ng isang madilim na plano, isang mapaghiganting paghihiganti. April 23, 2018, may plano sina Mark at Meredith na magkita sa isang lokal na restaurant upang ipagdiwang ang bagong simula. Tumigil muna si Meredith sa kanyang bahay para magpalit ng damit, habang si Mark ay umorder na at naghihintay na lang. Lumipas ang oras pero hindi dumating si Meredith. Hindi siya sumasagot sa tawag o mensahe. Nagsimula ng kabahan si Mark hanggang sa biglang may dumating na mga mensahe mula kay Jenna. Punong-puno ng galit, masasakit na mga salita. Naway mabuhay ka sa pagkawasak at kasunod ng mensahe isang larawan. Isang larawan ng kusina ni Meredith. Nanginig si Mark. Iniwan niya ang lahat at agad na nagtungo sa bahay ni Meredith. Pagdating niya, nakaparada ang sasakyan ni Meredith. Napasigaw si Mark at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Ang ingay ay agad na nakaakaw ng pansin ng mga kapitbahay at walang pag-aalinlangan silang tumawag ng emergency services. Sa simula, inimbestigahan ng mga otoridad ang posibilidad na si Mark ang mismo ang responsable, na baka nasangkot siya sa gitna ng emosyonal na kaguluhan at isang komplikadong relasyon. Ngunit mabilis din itong pinawalang saysay. Tagpuan ng baril sa ilalim ng katawan ni Jenna at tanging mga fingerprints niya lamang ang naroon. Kinumpirma ng mga investigador na ito ay isang planadong krimen na sinundan ng kusang pananakit sa sarili. Bago pa man mangyari ang insidente, nagpadala si Jenna ng ilang email sa isang matalik na kaibigan. Ang nilalaman ng mga mensaheng yon ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang balak na gumawa ng isang radikal at marahas na hakbang. Lumabas sa ebidensya na 2 linggo niyang pinagplanuhan ng lahat. Bumili siya ng baril, nagrenta ng sasakyan, at nagtipon ng mga kagamitan para sa pagbabago ng anyo. Mag-isa lamang niyang natunton ang bagong tirahan ni Meredith. Isang buong linggo siyang nagmanman sa kilos ng magkasintahan. May ilang kapitbahay na nagulat na may kakaibang babaeng nakita sa paligid na nakawig at lula ng isang itim na Chevrolet. Palakad-lakad lang, tahimik, hindi naman mukhang mapanganib. Pati si Mark, naalala niyang nakita rin ng sasakyan na yon, pero inakala niyang baka taga roon lang. Alam ni Jenna ang kanilang schedules. Alam niya ang takbo ng bawat araw ng dalawa. Sa mismong araw ng krimen, maaga siyang dumating. Inipark ang sasakyan ilang kanto pa mula sa bahay at tahimik siyang lumakad papunta sa likod. Saka pinasag ang bintana upang makapasok. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na balak talaga niyang harapin at tapusin sina Mark at Meredith. Pagkatapos ay magpapakamatay. Pero hindi ito ayon sa kanyang plano. Si Meredith lang ang dumating sa bahay mag-isa. Kalaunan nadiskubre ng mga investigador na si Meredith ay kumuha ng life insurance mahigit 1 taon bago mangyari ang insidente na nagkakahalaga ng $500,000. At ang nakalistang beneficiary, walang iba kundi ang kanyang ex-husband, si Luke Chapman. Nang ma-finalize ang diborsyo, hindi na-update ni Meredith ang beneficiary sa polisiya. Dahil dito, si Luke ay naging person of interest sa investigasyon. Sinuri ng mga otoridad kung may kinalaman ba si Luke, direkta man o hindi sa nangyari. Pero sa huli, ibinasura rin ng teorya. Walang sapat na ebidensya, wala nang ibang pwedeng sisihin. Tumagal lamang ng ilang araw ang buong investigasyon. Agad itong isinara ng mga pulis. Sa konklusyong wala ng buhay ang may kagagawa ng krimen at wala ng ibang sangkot. Nalinis ang pangalan ni Mark, ngunit hindi siya nakaligtas sa mata ng publiko at media.
Sa halip na manahimik, pinili niyang magsalita ng hayagan. Nagbigay siya ng mga panayam, lumabas sa mga talk shows at ikinuwento ang buong pangyayari. Makalipas ang 1 taon, naglabas ng memoir si Mark Gerardo, isang aklat kung saan ikinuwento niya ang relasyon niya sa 2 babae at ang mga pangyayaring humantong sa trahedya. Ibinahagi niya kung paano nagbago ang kanyang damdamin at isipan ng karanasan na yun. Sinabi niya na hindi niya kailanman inakala na ang babaeng nakasama niya ng halos 25 years ay kayang gumawa ng ganoong kalunos-lunos na bagay. Bagamat naging bestseller ang libro at marami ang nakarelate, hati ang opinyon ng publiko. May ilan na inakusahan siyang sinamantala ang 2 babae at pinagkakitaan pa raw ang kanilang pagkamatay gamit ang trahedya bilang personal na kwento. Samantala, ang pamilya ni Meredith ay nagsampa ng kaso labang kay Luke matapos nitong tumangging isauli ang life insurance payout na natanggap niya matapos mamatay si Meredith. Sa bandang huli, nanalo si Luke sa korte. Pinagbayad lamang siya ng 10% ng kabuoang halaga pabalik sa pamilya ni Meredith. Ayon sa hukom, wala siyang masamang intensyon. Hindi rin inaasahan ni Meredith ang sarili niyang pagkamatay, kaya hindi niya na-update ang kanyang policy. Matapos ang lahat, cremated ang mga labi ni Meredith Sullivan at ipinagkatiwala ang urn sa kanyang mga magulang. Si Jenna Gerardo naman ay inilibing sa kanyang bayan sa Fort Wayne, Indiana. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.